At yun na ano mga kabayan, mukhang ito na po yan magiging katapusan ng karir. Netong si ano mga kabayan, netong si Congressman Chua. Mga kabayan, bantayin mo. Kabit-kabila na po yung problemang kinakaharap po nito ni Congressman Chua. Una mga kabayan, dyan po sa impeachment, di po ba pinagpapaliwanag po siya ng Korte Suprema kung paano nga po nangyari yung impeachment case, yung ika-4 na impeachment case na kung saan inihabol lamang po bago magsara ang sesyon ng Kongreso. Ibig sabihin po, yung pinagtataka po ni Congressman Marcoleta, yun din po yung pinagtataka ngayon ng Korte Suprema. Paano pong napapirma yung 205 na congressman sa loob lamang ng 30 minutos? Ayan na po. Pangalawa po sa problema ni Congressman Chua, ito pong si Yorme mga kabayan. Unti-unti na pong binubuko ni Mayor Isko Moreno yung mga kagaguhang ginawa ni Chua diyan po sa Maynila. Mantakin mo mga kabayan kabit-kabila po yung patutsada ni Mayor Isko Pahunahin na po dito nga po sa congressman, naitago na nga po natin sa pangalang Chua. Mukhang wag naman po sanang masiraan ng bait Ito pong si Congressman Chua, hindi po natin hinihiling na masiraan ng bait to. Ang ating hinihiling lang sana magtanda na po ito. At wag na pong tumakbo sa susunod na eleksyon dahil bistado ka na, Brad. Bistado ka na. Ito mga kabayan, panoorin po natin yung ulat patungkol nga po dyan sa patong-patong na problema ni Congressman Chua. Nako, grabe ho at malaki po ang problema ngayon ni Manila Congressman Joel Chua ng 3rd District dahil sa dalawa po yung kanyang kinakaharap na problema o sakit ng ulo at ito ho yung una ay yung naging kautusan po ng Korte Suprema sa House of Representatives dahil sa ito po si Congressman Chua ay isa po ito sa nanguna sa pagsusulong ng impeachment laban po kay BP Sara Duterte. Pero may inilabas po na kautusan ng Korte Suprema at na kung saan sila po pinagpapaliwanag dahil sa kung ano nangyari sa naunang impeachment complaint laban po kay BP Sara at yung pang-apat, yung po ang kanilang hinain dyan po sa Senado. Maya-maya iisa-isahin po natin yan muli. At yung pangalawa niyang problema ay ito hong, sinampulan ho siya. Pinakitaan ho siya ni Yorme Isko ng political will dyan po sa lungsod ng Manila na kahit sino ka man, kongresista ka man, incumbent o congressman, nagpatayo po siya ng gusali at ang pinagtayuan, illegal po yung lugar, bangketa. Grabe ho, no? Talagang at least dito ho, naipakita ho ni Yorme yung kanyang political will at pag mali ka, kahit sino ka. Eto, panoorin nyo mga kababayan at yung pagsira dito po sa barangay hall na itinayo sa bangketa. Naku, Diyos ko po, bawal po ito Kasi ito ay pinondohan ni Congressman Joel Chua na kung saan ay dapat siya po isang abogado at tagagawa ng batas. Dapat alam niya po ang batas na bawal pong magpatayo ng gusali sa bangketa at ang matindi ho rito, wala hong building permit. Lahat wala hong sinunod. Dahil sa sila po ay nakaupo sa pwesto. Ito, pakinggan ho natin. At meron din ditong pahayag, ito pong si Yorme, yung sa kanyang inaugural address, na kung saan talagang binalaan niya po yung mga kongresista na dati naghahari-arian sa lungsod ng Manila. Ito po, panoorin po ninyo, Kayong nakakita, taong bayan, magpapatayo ng barangay hall sa bangketa. Kala ko ba tagagawa kayo ng batas? Bakit kayo nagtatayo ng barangay hall at building sa tapat ng eskwelahan para lang mai-display nyo mga pangalan ninyo sa mata ng publiko na kayo'y may ginawa? Pero ikinarga ninyo sa bangketa where you know very well roads, alleys, and boulevards and avenues are beyond the commerce of men. Dahil kayo'y congressman,
kayo'y siga, ni walang permit, ni walang construction permit, ni walang building permit. Subukan niyong gawin yan sa harapan ko ngayon. Iohoyo ko kayong nakakita. Ayun. Grabe ho, no? Ito pong si Yorme, talagang ipinakita niya po yung kanyang political will. At kahit sino ka, o congressman ka man, kapag ikaw ay lumabag sa batas, kasi siyempre ito, hindi mo natin maiwasan na maging matapang at matigas po yung mga pahayag ni Yorme dahil siya po ang tama eh. O sino ba naman at talaga namang maling-mali na magpapatayo ka ng isang gusali na nasa bangketa. Eh kung gusto niya ho, dapat total meron naman pondo yung kanyang distrito bilang kongresista, dapat bumili ka ng lote. O di ba? O kaya naman kinausap mo ang City Hall at magpatayo kayo sa yung talaga nararapat na lugar, wag po sa bangketa. Di po ba? At grabe ho ito, di po ba talagang wala raw hong building permit, construction permit, lahat po basta itinayo. O yun ho. Wala nagbago po ang leader po diyan po sa lungsod ng Manila. Yun po, lahat po ng mga mali itinama ni Yorme. Ito ho ang update dito po mga kababayan sa isinasagawang pagiba diyan po sa nasabing gusali. At kitang-kita niyo ho, ito dito ho sa video ay makikita talagang sa harapan po ito ng eskwelahan at wala pong madadaanan yung mga estudyante. Ito sa bangketa ho itinayo Ito, panoorin po ninyo ha. Latest update dito sa barangay 313 Tio Alonso, Corner Doroteo Jose. Nasa 50% na yung giligiba itong barangay na kontrobersyal. Naglalagay sila ng lona doon sa gilid. Ito, dahil itutok-tok na raw, sabi ni Engineer Bulanon. Dahil titirahin na. So pababa dapat ang approach pababa. Pader muna, iiwan yung poste, yan nakikita nyo. Tapos mula itaas hanggang pababa, gigibain. So ganun ang approach. Tapos, ito, pakita lang natin, Arellano High School ito eskwela, naglalabasan yung mga estudyante. Imbis na sa bakenta dumadaan, hindi makadaan dito. Ayun, nagkakapit na sila ron. Okay, nakita nyo naman yung ating video footage, mga kababayan. At, di ba, manipis lang yung building na talagang halata mo na isiningit. Parang ipinatong po sa bangketa. Bawal po ito Ang bangketa, hindi po para sa gusali, hindi po ba? Maliwanag na may paglabag po ito sa batas. At talagang hindi po makapalag. Ito pong si Congressman Chua dahil sa mali po siya. Sa nakaraan, syempre, kaalyado niya yung nakaupong mayor. Pero ngayon, hindi na po. At ito namang si Yorme, gusto niya lang pong ipatupad yung batas. Kung ano ang tama, yun ang dapat na mangyari. Kita nyo naman sa video footage mga kababayan, diba? Manipis lang yung building na talagang isiningit sa bangketa at itinayo. Sayang actually sayang ang pondo rito, diba? Na inilaan pera ng taong bayan at marahil ito po ipinondo sa pamamagitan ni Congressman Chua. Sana ay bumili na lang po siya ng lote. Pwede ho kayang kasuhan ito pong si Congressman Chua kasi mali po ang ang kanyang pinaglagyan ng gusali. Di po ba? So, grabe ho ito, mga kababayan. At siyempre, alam nyo na, butin lang, swerte ho yung mga taga Maynila. At yung kanilang mayor, ngayon ay talagang gusto hong linisin, baguhin, at bihisan ang Maynila, mga kababayan. So, yun po, tingnan ho natin. Pero sa ngayon ay mukhang wala ho tayong narinig. Nakakabingi po yung katahimikan mula po sa kampo ni Congressman Joel Chua, hinggil po dito sa ipinagiba. So ngayon ho ay pinakita ho natin sa video na nasa 50%, nasa kalahati na po, no? Para tuluyang magiba. Yan pong gusali na yan, mga kababayan, di po ba? Dapat naman ho talaga, bawal na bawal. Alam nyo ho,
Yung meron lang, di ba, alam ba, nasa harap mo ng bahay, tapos may bangketa. Di ba yung mga vendor lang ho, nagtitinda sa bangketa, pinalapalayas eh. Ang masaklap na iba talagang, di ba, kinukuha, inaablot po yung mga paninda, at winawasak, kinukuha yung kariton, di po ba? Kasi ho, yun po ay pangkaraniwang mamayan, di po ba? O alam ba, nagtitinda ka ng kung ano-ano dyan, tapos may kariton ka, o nasa bangketa ka, nakakasagabal ka. Ang masaklap nga ho, di ba, yung ibang ginagawa ng mawalang galang na po sa MMDA, o kinukumpis ka at kinukuha lahat po ng mga paninda para hindi na makapagtinda. Bakit ito nagagawa yon? Kasi pangkaraniwang mamayan. Pero dyan po sa Maynila, nagpatayo ng gusali sa bangketa, hindi po nasita bakit congressman ang nagpatayo. Kita nyo naman yung malaking pagkakaiba ng pagtingin dito po sa atin. Congressman, walang pakialam. Pag pangkaraniwang mamayan, masang Pilipino, kuha. Kumpiskado. Lahat mga kababayan at kukunin ang Okay, kung mga sidecar, di ba, nagtitinda, yung mga kaawa-awa nating kababayan. Siguro pinakamayan dapat, alam niyo naman, imbis na gumawa ng ng krimen, magnakaw, o nagtatrabaho ng mausay, siyempre, wala naman silang mapwesto, hindi naman sila makakapagbayad ng pwesto. Nakita niyo po sa bangketa, baka pa pwede naman nasitahin na lang. Nanay, tatay, oy, bawal ho dyan sa bangketa, baka pwedeng umalis na ho kayo. Hindi namin kukumpiskahin yung mga paninda, yung kariton o sidecar. Alam namin yan, baka inutang nyo lang ho yan. Huwag ho, lumipat ho kayo, lumagay kayo sa tama. Sana ganun ho, pero nakita nyo naman, ibas, pag may mga clearing operation ng MMDA, nako, lahat kumpiska dito, kumpiska dyan. Talagang hindi makatao. Maganda pagsabihan na lang. Sasabihin ho ng MMDA, nako, paulit-ulit na lang, ganun po talaga Talagang ang hirap ng buhay. Paano? Gusto mabuhay ng mga yan Ano gusto nyo? Magnakaw? O mang-hold up? Pumatay? Gumawa ng krimen? At least hindi ako hindi ko sa kinukonsinte yung mga umaharang sa bangketa. Pagsabihan. At least yan pwede paalis, di ba? Yung building. Building, bawal. Pinabayaan na maitayo. Ngayon, nandiyan na si Yorme. Tanggal. Bawal yun At talagang dumadami po yung sakit ng ulo ni Congressman Joel Chua. At bukod ho dyan kay Yorme, dyan po sa lungsod ng Maynila, di po ba naglabas po ng kautusan ng Korte Suprema na kung saan ay pinagpapaliwanag ang mababang kapulungan ng Kongreso kung ano nangyari dito po sa tatlong impeachment complaint na nauna na naihain dyan po sa Kamara at natulog. Tapos bukod ho dyan, matindi ho ito. Sabi po ng Korte Suprema, yung 215 na pumirma dyan po sa impeachment complaint na isinampa o inihain sa Senado, maghain kayo ng under oath ibig pinasinumpaang salaysay. Kung sabi, pagpirma nyo ho ba ay naintindihan nyo kung ano ang nilalaman ng complaint o yung articles of impeachment? Binasa nyo bang mabuti yan at inintindi bago kayo pumirma at sumang-ayon? Yun ho. Ewan ko lang kung marami pong papasaho rito. Pero alam nyo ako siguradong marami ang hindi papasa na talagang kanilang binasa yung impeachment nang sila po ay pumirma. Bakit ho? Ito ang patunay mismo nasa kampo po, dyan po sa Kongreso. Si Congressman Toby Chanco, na naging campaign manager ng Alyansa, di ba binabanggit niya na marami raw po napilitan ng mga kongresista na pumirma dyan po sa impeachment na yan. Bakit ho? Dahil sa pangamba na yung kanilang mga pondo o budget, baka hindi po ma-release. Panahon ng kampanya. Magkakampanyahan yung iba, marami mga re-election siyempre. Kailangan nila ang budget o pondo sa kampanya. So napilitang pumirma. Mismo si Congressman Toby Chanco. Hindi ko po invento yan, At walang nag-invento. Sila rin mismo ang nagsabi. Hindi po ba? Yun lang mga kababayan. Kaya problemado. Ito pong si Congressman Chua. Na siyang nagsulong at ito po yung talaga nag-imbestiga kay VP Sara Duterte, yung sinasabing confidential funds. At kanilang talagang pinaparinggan, inaakusa ng Senado na dribble daw
at hindi raw sinunod yung nasa saligang batas na forthwith na dapat ay kapag inihain ng House of Representatives ang impeachment complaint sa Senado, agad na aksyonan at tingnan daw ang ebidensya. Tama po ang Senado eh. O ang ginawa po ng Senado na talagang resolbahin muna ang jurisdiction. O bago sila magsimula ng trial, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi. Tingnan mo, alamin muna namin, ano ba nangyari sa 3 impeachment? O ngayon na. Nung tinanong nila yan, ito rin pala ang yung order ngayon ng Supreme Court. Nako, Diyos ko po. O, di ba, matindi, no, Ewan ko na lang, kung hindi ba, mag-resign. Pero sana, no, sabi nga po ni Senador Marcoleta, mukhang may makukulong po na congressman. Pag nagkataon, kapag hindi po na ipaliwanag maigi kung sa impeachment case ni BP Inday Sara, mako-contempt po sila eh. Isipin mo, 30 minutes, nakapirma 200 pa. Moving na kayo. Akala nyo kasi, sa pambubuli nyo kay Senator Marcoleta, hindi mananalo bilang senador. O, yan. Yan ang napapala po ninyo. Hanggang dyan na mga kabayan. Magkita-kita pa po tayo sa mga susunod pa nating video. Paalam.